Pinakamainit na balita ngayon ang Bagyong Luis na nagpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon. Nagpabaha na bago patuloy ang naging bagyo. Bahang-baha po dito. Alex Ial at dating katunggaling si Jessica Pegula magtutuo sa finals ng Mubadala DC Open matapos naigit si dating world number 1 Naomi Osaka. Sa desisyong inilabas ng ERC o Energy Regulatory Commission noong July 31, inutusan nito ang Meralco na ibalik sa customers ang 9.5 billion pesos. Mas malaki ang matatanggap na refund sa residential customers, 58 centavos. Katumbas ito ng 117 pesos na tapyas sa bill ng customer na 200 kilowatt hours kada buwan ng konsumo. Sabi ng ERC, kailangang mag-refund ng Meralco sa loob ng 6 na buwan o hanggang maibalik sa customers ang kabuang halaga ng over-recovery o sobrang singil. Inutusan din ng ERC ang Meralco na ilagay ang refund bilang hiwalay na line item sa bill na darating sa customers. Kung hindi masosolusyonan ng taon-taon na lang na pagbaha sa Pilipinas, iindahin daw ng ating ekonomiya ang danos sa posibleng umabot sa $124 billion o mahigit 7.6 trillion pesos mula 2022 hanggang 2050. On average, nasa 20 bagyo ang tumatama sa Pilipinas kada taon, ayon sa Pag-asa. At kabilang tayo sa mga bansang pinaka-apektado ng water-related disasters, gaya ng malawakang pagbaha. Ayon sa mga eksperto, hindi lamang climate change at lokasyon ng ating bansa ang problema. Hawak lang, huwag muna para hindi tayo maano. Sabi niya, hawak lang muna, hawak, ganyan lang. Relax lang. Walang suot na life jacket habang palutang-lutang sa dagat ang 7 niyan ng datnan ng mga reservists ng Philippine Air Force kanina umaga. Tumaob ang sila sa kanilang bangka na maghahatid sana sa kanila sa Sacol Island, Zamboanga City. Patungo roon ng mga guro para sa isang outreach community activity. Ang kwento ng mga guro, sanay na silang sumakay sa maliit na bangka pero tila hindi raw sila kinaya ng bangka kaya tumaob. Ligtas ang lahat ng mga pasaherong guro, pati ang 2 tripulante. Sa pag-iimbestiga ng National Bureau of Investigation o NBI sa plano umanong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto, kabilang umano sa mga hawak nilang ebidensya ang cellphone ng umano'y talent manager na kausap raw ni dating Congressman Jing Paras. Sa eksklusibong panayam ng GMA News, ipinakita ng abogado ni Ken ang screenshots ng kanilang pag-uusap. Late na na-delete nila yung mga conversation namin kasi it was already screenshot by the NBI. Ano ba yung mga pinag-uusapan niyo po doon? Yeah, it's about scheduling, time, and call times, and amount of money. At daraw makipagtulungan si alias Ken sa umuusad na investigasyon ng NBI. Sa isang pahayag, muling iginiit ni Paras na wala silang kinalaman sa anumang iligal na sabwatan o krimen. Itinanggi rin ni Paras na nag-alok siya ng pera kay alias Ken o nag-utos ng umano'y planadong operasyon laban kay Recto. Hindi rin anilang matuturing na patunay ang screenshots ng kanila umanong pag-uusap nang hindi na ipapakita ang pinagmulan nito. Gate pa ng kampo ni Paras, ang pagpapalabas ng supina ay hindi nangangahulugang may pananagutan na ang isang tao o patunay na may nagawang paglabag sa batas. Nauna naman nang sinabi ni Viste na hindi niya kailanman nakausap ang mga sinasabi na impormante ng NBI. Si Recto naman, ipinaubaya na sa NBI ang investigasyon. 4 na critically endangered saltwater crocodiles ang nasagip sa Pampanga at Zambales. Sa Magalang, Pampanga, na-rescue ang isang female crocodile. Nasa maayos na kondisyon ang buwayang 3.10 meters ang haba at nasa 15 years old ang edad. Ayon po sa DNR, nasa pangangalaga na ito na isang accredited wildlife rescue center sa Clark Freeport Zone. At sa Zambales naman, 3 saltwater crocodile ang matagumpay na nai-rescue sa San Quintin. Ang 3 buwaya ay nasa pangangalaga na rin ng isang zoo sa Clark. Kasunod na mga pagbabago sa Memphis Grizzlies. Isa si Scottie Pippen Jr. sa mga inaasahang magiging leader ng koponan sa hardcourt. Sa aking one-on-one interview with Scottie, kinuwento niya ang paghahanda nila para sa susunod season. Like you said, I'm one of the vets and I still feel super young, but just going into this year, I think it's a lot of opportunity for all of us just because I have some experience at the NBA level, just trying to go out there and just push the young guys as much as I can, whether that be vocal or showing them. So I think I'm just trying to do everything I can, help us win. Bumisita si Scottie sa Pilipinas para makilala ang Pinoy fans at ma-experience ang kulturang Pinoy. Pansin agad ni Scottie ang matinding pagmamahal ng mga Pilipino sa basketball. Patunay nga riyan ang Philippine basketball superstar at MVP na si Scottie Thompson. Ang proyektong nagkakahalaga ng 48 million pesos, wasak na. Tingin ng mga residente, tinamaan ng mga inanod na kahoy sa ilog ang dike kaya nasira. Namon nga, nga kibot kay na lang sang kahoy, tapos sulpi lang siyempre report naman tayo sa barangay, ipicturan, para gusto nga aksyonan tayo. Naiulat na ang insidente sa Gimbal LGU at sa DPWH Iloilo 1st District Engineering Office. Hindi nagpaunlak ng panayam sa GMA Regional TV ang DPWH Iloilo 1st District Engineering Office. Pero ayon sa hepe ng kanilang construction section, gagawin ng kontraktor ang napinsalang dike. Panawagan naman ng barangay sa kontraktor ng dike. Manami, imandan mo mas propagod. Nami, imandan ko pag doon
Tutok, 24 Oras. Inimbitahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Sen. Ping Lacson sa Taguig para makita ang umano'y maanomalyang flood control projects doon. Sa isang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na makikita ni Lacson na nakatayo ang mga proyekto. Handa rin daw si Cayetano na sagutin ang mga alegasyong ibinabato sa kanya sa bagit na walang ghost project sa Taguig. Ang sagot ni Lacson, pwede siyang pumunta ng Taguig kapag maayos nang naipatupad at malinis sa korupsyon ang flood control program doon. Biro pa ni Lacson, ayaw niyang malunod sa baha. Sinagot niya ni Cayetano sa panibagong Facebook Live ngayong hapon. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha sa Taguig, malulunod ka sa katotohanan. Yan ha, pag panay kasinungalingan ang nakakalunod yung katotohanan. Sabi pa ni Cayetano, malaki na itinagbago ng sitwasyon ng pagbaha sa Taguig kumpara ng mga nakalipas na dekada. Wala pang tugon dito si Lacson. Ibinunyag niya kamakailan ang umano'y flood control kickback scheme sa Taguig at ang umano'y maanomalyang infrastructure projects sa lungsod. Buwis-buhay na sinuong ng lalaking yan ang rumaragas ang tubig ng Macar River sa General Santos City. Saglit siyang nakatuntong at huminto sa isang concrete pipe sa gitna. Di nagtagal, sinuong niya uli ang madulas at maputik na tubig. Ligtas na nakatawid ang lalaki. Kabilang ang lalaki sa mga stranded sa lugar nang magpaulan ng trough ng low pressure area o LPA noong Biyernes na ngayon ganap ng bagyong Luis. Ayon sa mga residente, walang malapit na tulay kaya napipilitan silang tawirin ang tubig na rumagasa mula sa kabundukan. Sa Bay City, Negros Oriental, halos tangayin ng isang bata at iba pang residente habang tinatawid ang Cabanlutan River. Sa lakas ng agos, maski mga kalabaw nahirapang makatawid. Sa Sibulan, buwis-buhay rin ang pagtawid ng mga residente sa umapaw na spillway sa Barangay San Antonio. Kabi-kabila rin ang baha sa iba pang bahagi ng Negros Oriental. Wala yung nangyayari sa amin, no? Pag sobrang lakas ng ulan dito. Bumuhos din ang malakas na ulan sa Metro Manila. Sa Taguig, binaha ang ilang bahay, lubog din ang ilang kalsada. Ramdam sa Isabela ang mga pag-ulang dala ng bagyong Luis. Sa Catanduanes, ipinahinto muna ng Philippine Coast Guard ang paglalayag. Stranded naman ang mahigit 300 pasahero sa Tabaco Port Albay. Sinuspindi rin ng PCG ang paglalayag sa Northern Quezon, kaya mahigit 100 pasahero ang stranded. Jonathan. Sa semifinals ng Mubadala DC Open, nagpasiklab na agad sina Pinay tennis ace Alex Iyala at 4-time Grand Slam champion Naomi Osaka. Agad nagparamdam ng bagsik si Osaka sa opening set. From 2-1 lead ni Iyala, naungusan ito ni Osaka sa 3-2. Itinabla ni Iyala ang laban, 3-3 hanggang sa isarado sa 6-4 ang very intense na first set. Sa second set, hindi na nagpatinag si Iyala sa pag-arangkada. Ramdam ang gigil sa bawat serve at smash ni Iyala. Napako sa tuwang score ni Osaka hanggang sa seryohan na ni Iyala ang laban sa 6-2. Tinalo ni Iyala sa semifinals ang dating world number 1 sa women's tennis. Hey everyone, it's Alex. I'm in the final, my first 500 final, and I'm so happy to do it here in DC in front of all of you. So thank you for your support. Finals bound na si Alex. Makakaharap niya ang world number 3 na si Jessica Pegula. Tila rematch nila ito lalo't huli silang nagharap sa 2025 Miami Open semifinal kung saan nanaigang American tennis player. Ang kapwa Pinoy athlete ni Alex na si EJ Obiena nagpabot ng suporta at pagbati kay Alex.